Magandang araw mga kasari ug maadjong buntag ug maadjong adlaw sa inyo nga tanan. Muli ko anday ko mo share ko sa GCash kung makatabang ba o may ginansya ba o kumikita ba tayo sa GCash. Sa totoo po, nakakatulong po yung GCash. Number 1 po ay may 2% po siya per 1K. Pero pwede mo naman pong babaan yan kung malaki ang pondo mo. Pero kung tama-tama lang yung iniikot lang yung puhunan ng GCash, ay pwede na po yung 2%. So, sa 1,000 po ay may fee po siya na 20 pesos. Pero napakagaan na po yun sa iba. Kasi hindi naman po nagka-cash out yung sa labas anytime, kumbaga sa mga sari store lang talaga. Maraming benepisyo ang maibibigay ng GCash. Unang-una, pwede tayong mag-cash in anytime, cash out anytime pa din, mag-load. Ano pa ba meron sa GCash? Makapagbayad ng bills at kahit saang kumpanya pwede magbayad. At madaling gamitin ang GCash. Nung una, gusto kong mag-apply sa GPO. Ang GCash Pera Outlet. Pero nalulungkot lang ako ngayon kasi biglang nawala yung distributor ko. Pero, yun naman ay 1.5% lang ang meron ako nun. Or tayong gumagamit ng GPO. Kasi meron silang 0.5% na kinukuha yung mga distributor. Pero, ang kakaibahan lang doon ay unlimited kang magpa-cash in sa kanila. Hindi katulad ng yung sarili mong account, ang kinakash inan mo ay 8,000 lang ang pwede in 1 month. Pero pag sa GPO distributor ay kahit magkano ay pwede niyang i-cash in sa number mo. Ngayon di ko alam kung bakit nawala yung distributor. Pero hayaan mo na sila. Gagawa na lang tayo ng paraan para magkaroon pa rin ng laman yung account natin kung saan tayo makakamura. Ngayon, ang GCash, pumapatong ako o may service charge ako na 2%. So, 1,000, nasa 20 pesos. May iba naman na gumaganon sila na, ay, ang mahal naman. Ang sagot ko na lang na, yun kasi ang charge ko. Pero sinasabi ko na yun bago kami mag-transact para bago ko na i-send, alam na niya kung magkano yung fee. Tapos, ang naman, pag, kunyari, 500 pababa ay 10 pesos. 10 pesos lang charge ko, pero 500 pataas, 20 pesos. Yung sa iba, namamahalan sila, pero, kahit ako naman, pag kailangan kong magbayad ng GCash, mas easy, diba? 20 pesos lang yung charge mo. Tapos, ano pa bang meron sa GCash? Ang meron sa GCash, ayun, kikita ka din. Pag maraming ko pa GCash sa'yo, kikita ka. Kumbaga, kunyari, 10,000 ang laman mo. Mauubos yan ng isang araw. So, meron kang 100 pesos. Tapos, pag pumasok siya sa account mo, pwede mo na naman siyang i-cash out. Sana naman may mag-cash out, no? Tapos, wala namang problema kung walang magka-cash out. Kung walang magka-cash out, so yung pera mo, lahat ay nasa account ng GCash mo. So, ang solusyon niyan ay ika-cash out natin gamit ang GCash Mastercard. Basta card siya, para siyang
parang debit card na din siya. Ito. Hindi ko ini-endorse to, pero mas maganda tong gamitin. Bibilin mo lang siya ng halagang 250 pesos. Pwede mo nang ika-cash out yung lahat ng laman or kahit magkano. Basta per transaction is 15 pesos lang yung charge. So, malaking tulong siya pag yung account ng GCash mo ay nandoon yung lahat ng pera. So, pwede mong ilabas dito. Kaya wala siyang problema. Tapos, yun lang. Share ko lang kung anong meron sa GCash. Huwag kayong mag-alala kung walang distributor kasi marami namang paraan. Pwede kang gumamit ng ilang number. Para dun ka magka-cash in kasi nga 8,000 lang yung pwedeng malaman ng nung Pasko pala ay naglagay ako sa GCash account ko. Sa loob ng 3 araw, kumita ako ng 600 pesos. Dahil lang sa cash in at saka cash out. Binubukod ko yung fee ng GCash at saka yung sa sari-sari store. Tapos, yun lang. Kung ganahan mo subscribe, please subscribe. O ganahan po mo like, please like my video po. Thank you. Bye-bye.